technically, tama ang pinupunto mo, Ma'am Lorraine, na ang recovery at ang paglakas muli ng CPP, NPA, NDF ang nagpupundo, gobyerno. Mantakin mo may 3 representante dyan na naiwan, ang CPP, NPA, NDF. Si Raul Manuel, si Arlene Brosas, ganon din po. Pangatlo, ma'am, si Franz Castro, convicted criminal with sa Toro Campo. At dapat nasa kulungan ito, hindi si Pastor Kibuloy at ang mga ministro ng KOJC. Convicted sa child abuse at child trafficking sa Talaingod. At ito po ay inappeal nila, hindi natin maintindihan bakit hindi sila nakukulong. Ma'am, itong 3 lang hindi pa kasama ang mga buaya at buwetre na mga politikong ganid sa loob ng Kongreso. What's up mga kababayan, kamusta po kayo? Nag-trending na naman itong si Zaldico na kung saan tinawag ng taong bayan na buwayang kontraktor sa Kongreso itong mama na si Zaldico. Paano ba naman kasi mga kababayan, makikita mo sa video na ito kung gaano kaplastik itong mamang ito noong naupo pa ang mga Duterte at sa mga pahayag niya ngayon sa harap ng kamera. Pero bago yun mga kababayan, huwag nating kakalimutan na itong si Zaldico, napakaraming kaso niyan mga kababayan na ang galing magsalita patungkol kay BP Sara. Pero siya mismo sobrang kadumihan. Kumbaga sa segregation ng basura, siya ang tunay na nabubulok. Paano ba naman kasi mga kababayan, ang daming kaso na kinaharapan itong mamang to pero magpahanggang ngayon naupo pa siya sa Kongreso. Napayag ba kayo nun mga kababayan na mga adik, mga bangag, mga magnanakaw, mga convicted, mga tulongges ang naupo ngayon sa administrasyon? Mag-isip-isip na kayong mabuti mga kababayan. Kung kaya naman bigyan na nating pansin itong kaplastikan at kaingutan na winiwika ng mamang to. Sigil lang ating pagtulong. Maraming salamat po Pangulong Duterte sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Narinig niyo yun mga kababayan? Ulitin pa natin, isa pa. Tigil lang ating pagtulong. Maraming salamat po Pangulong Duterte sa tuloy-tuloy na pagbabago. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Nakakaya ka, Zaldico. Noong 2021, kala mo talaga matino na nagpapasalamat pa kay President Duterte. Pero ngayon, ano sinabi niya? Tatak Duterte na daw, ang pambubudol. Putot mo! Ngayong nakakakilos ka at nakakapagnakaw ka, todo sira ka sa mga Duterte, no? Ang galing. Pero nung si Tatay Digong pang naupo, kulang na lang manahimik ka. Walang narinig sa iyo ang taong bayan sapagkat takot ka nga na masampulan sa pangungurakot mo. Pero bagong lahat ng kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga ng mga kababayan, wika nga ni Ka Eric na dating miyembro ng rebelding grupo, bumabalik na naman ang mga CPP-NPA sa kanilang kapangyarihan na dati sa panahon ni Tatay Digong pawala na ang mga ito. Ngunit ngayon bumabalik na naman nang dahil kina Franz Castro, Raul Manuel at mga iba pang nasa Kongreso na di umano pinopondohan na naman na kaya ba na ganun kaaktibo ang mga ito na butatain si BP Sara sapagkat pinangakuan sila ng malaki-laking pondo ng bangag na administrasyon na ang mahirap nagiging kasapakat na ang mga rebelding grupo ng administrasyong Marcos Romualdez. Mukhang may niluluto nga. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ayun kahit na walang budget, tatrabaho ako. Kaya lang kagandahan dito. Kaya mahal ito ng taong bayan. Correct. Walang agenda Walang agenda siya. Siya ang target ng House of Representatives. At ang lahat ng yan geared towards 2028. Kaya wag na kayong umasa na hindi siya titigilan. Talagang tuloy-tuloy yan. Nag-react pati ang mga traditional columnists like a certain Bo Chanko na manunulat ng Philippine Star. I like his columns also. Pero this time naging political ang naging pahayag ni Philippine Star columnist Bo Chanko. Mamantakin mo in-announce pa ni Stella Kimbo kahapon na they are now cutting off the budget of the Vice President na proposed na 2.2 billion to 723 million na lang buong taon, buong opisina. Nag-react si Mr. Bo Chanko, ang writer sa Philippine Star, at sabi niya, napakalaking disrespect, kawalang respeto po sa taong bayan sapagkat, Ma'am Lorraine, I would like to get your opinion on this. 22 deputy speakers, bawat isa,
sa loob ng House of Representatives will be given additional 750 million. Essentially, pork barrel po ito. At ang bawat kongresista, that includes the 3 Communist Party, NPA recruiter, terrorist sponsors, party list ng CPP, NPA, NDF na makakatanggap din. Bawat isa sa kanila, tag 100 million. Hindi pa Naku kasama po. ang billions na pondo ni Martin Grabe Romualdez at naman ng yan. asawa niya. Ma'am Lorraine, your take on this. Grabe mga kababayan, kailan lang inabalitaan natin no kay Madam Maharlika na ang niluluto nga nila sa Kongreso na bigyan ng tig 100 million bawat isa no sa Kongreso. Tapos malalaman natin na mababalita na totoo pala na ganyan ang mangyayari. Pera natin yan mga kababayan. Hindi naman nila pera yan para ibulsa nila ng ganyan-ganyan lang. First of all, I'd like to respond first to yung sa Vice President kasi ang hindi naiintindihan ng mga magnanakaw na ito at sa mga huwad na mga lingkod bayan kung ano ang puso ng totoong lingkod bayan at yun napakaganda ng sagot ng Vice President. At talagang totoo yung sinabi ni Secretary Panelo no na she is a public servant, she will work, no? And so I want to tell you kung ano yung accomplishments ng Vice President. Okay, amazing accomplishments. Marami siyang regional offices, the first time ever that this has ever happened. And yung kanyang accomplishments, no, as of last year, no, for that whole year, for their for the medical assistance, no, a grand total in 2024 lang ha, 96,771, and then for and then an additional of 7,244 served, and in medical and burial assistance 75,857, that's worth 376 million. Medical And, assistance. yeah, and then may libreng sakay siya na 1.3, 166,193 that were served. And then the OVP relief operations that were served from July 24 to 26, just those 2 days. In 2024, over 3,000 families served, 20 evacuation areas covered, 5,634 food and non-food items distributed. You know, I could go on and on. This is the heart of a true public servant. So she will continue to work. She will continue to be true to the mandate of the Filipino people. No? Hindi naman, this is why she's so beloved by the Filipino people and why despite the billions that are being spent to destroy her because of the political ambitions of Martin Romualdez and the Marcos family, she continues to be the most trusted. No? And this is why, again, they don't understand, Eric, yung itong mga nandyan sa Kongreso. Congress is really now abysmal. Katulad ng sinabi ni Bu Chanco at saka ni Cito Beltran. They really are talagang winawasak ang Pilipinas. And we have seen their overreach and yung yung karumal-dumal na pagkabuwaya. No? So, yung pagkagahaman talaga. And once again, Pinapalaganap na nga sa social media kung gaano kagarapal itong mga nasa Kongreso tapos magbubulag-bulagan pa ba tayo mga kababayan? Aba, hindi pwede yun. Kung kaya kumilos na tayo sa mga pangyayaring ganito. Mantakin nyo yun mga kababayan, congressman pa lang yan. Sa mga lalawigan nyo pa lang yan na dapat ang mga pera na nauukol napapaganda ang mga lugar ninyo, hindi nila magawa sapagkat nga ang interes nila manakaw ito, maibulsa, magamit sa kanilang mga luho, kamukha ni Kimbo Zaldico di umano. Tapos magiging utu-utu pa kayo sa mga paayuda na binibigay nila. Aba, magising-gising naman kayo mga kababayan. you pointed out very correctly. Nakaka-recover ang CPP, NPA, NDF, ang teroristang organisasyon na nagbigay, walang ibinigay sa Pilipinas, kundi pighati at pagkawasak ng Pilipinas, lampas kalahating siglo, na ibinigay ni President Duterte kay Bongbong Marcos, ang isang CPP na naghihingalon na, pero dahil kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos, ngayon, buhay na naman ang CPP, NPA, NDF. So, ang ibig sabihin, Sino pa bang nagpasimuno dyan? Sina Franz Castro, Raul Manuel. Mga convicted na mga yan pero nauupo pa din. Mantakin nyo yun mga kababayan. Hindi ba parang pinagloloko na lang tayong mga ordinaryong mamamayan ng mga nasa House of Representatives? Dapat kapag may kaso na, hindi na dapat naupo dyan.
Dapat itsipwera ng mga yan. Hindi na pwedeng tumakbo o mangampanya pa. Kasi salot na sila eh. Kung ano yung binoto natin, kamukha niyan. O, binoto natin eh bangag, nagpupulburon. O anong nangyari? Nagpupulburon na rin ang lahat. Bumabalik na naman ang mga karumal-dumal na krimen. At pagpupulburon na dati eh wala naman nung administrasyon ni Duterte. Naku naman po. Ngayon nandyan na naman yung mga teroristang grupo na pinawalan na nga ng kapangyarihan pero bumabalik na naman dahil kina Castro. Hay nako. Sabihin, nakaka-recover sila at makakabalik sila. Yes. No, kung hindi tayo magmasid at kung ang AFP ay tatahimik pa dito, ito sa kawalangyaan ng pagkatraidor ng Marcos administration na bumalik pa ang huwad na peace talks na alam natin kung ano yan, mga sirs. Kalokohan. Diba? Ano yan? Huwad yan. At yan yung kung bakit pa sila tatagal pero hindi na papayag ang Pilipino dito. Ma'am, magandang pinunto ninyo ha. Mantakin mo may 3 representante dyan na naiwan. Ang CPP, Yeah. NPA, NDF. Si Raul Manuel, NPA recruiter po ito. At nakarecord sa Senado ang mga revelations na ito. At siya ang nagre-represent ng Kabataan, NPA recruiter party list. Si Arlene Brosas, ganoon din po. NPA supporter ito at terrorist sponsor po sila sapagkat ang pinagtatanggol nila CPP, NPA, NDF. Okay. Pangatlo, ma'am, si Franz Castro, convicted criminal with Saturo Campo. At dapat nasa kulungan ito, hindi si Yes. Pastor Kibuloy at ang mga ministro ng KOJC. Convicted sa Correct. child Dapat abuse, talaga child sila trafficking makulong. sa Talaingod. At ito po ay inappeal nila. Hindi natin maintindihan bakit hindi sila nakukulong. Ma'am, itong 3 lang ha, hindi pa kasama ang mga buaya at buwetre na mga politikong ganid sa loob ng Kongreso. They have more than 400 million for 2025. In 2024, That we know of. yun lang nalaman natin. In 2024, they have more than 350 million. Mantakin mo, kalahati lang sa budget ni Inday Sara, mapupunta na sa 3 na ito. Samantalang ang Vice President na lumalaban sa CPP, NPA, NDF, ang Vice Presidente na nanindigan para sa mabuting pamamahala at matino na pagpapatakbo ng gobyerno, tatanggalan mo ng budget just because Eric, kalaban nila. ipaliwanag mo, saan dinadala nitong tatlong Pamumulitik ito ka talaga yan. ang taxpayers money, ang kapera ng Pilipina na ibinibigay sa kanila? Saan idinadala ni Arlene Brosas ng Gabriela, ni Franz Castro ng ACT, at ni Raul Manuel ng Kabataan? Saan nila dinadala? Number 1, ma'am, wala naman sila mga karsada, water system, o anumang programa na may pakita. Saan po nila dinadala ito? Dinadala po nila ito sa allowances ng mga full-time CPP organizers sa urban man o sa rural areas. Naku Ibig po. sabihin po, dinodoktor yan. Hinihilot at ginagawan ng mga peke na mga taga-pirma na may nare-receive na mga allowances. Ibig sabihin, ang malaking bahagi ng pondo, allowances, na mga full-time operators nila na kagaya dyan sa bayan, sa LFS, sa Gabriela, sa Kabataan, sa Anak Bayan, Kilusang Magbubukid, KMU, ang mga front organizations na ito, may mga full-time cadre sila. Ma'am, dyan na pupunta ang malaking bahagi. Pangalawa, sa operations ng NPA, para hindi halata, idadaan po yan sa kanila mga front na mga NGO at people's organization. Kunwari, assistance nila yan. So, papalusutin nila yan. Yan pong ginagawa namin nang nandun pa ako. So, yan po ay Grabe. napupunta din sa NPA. Third, Sa mga di nakakaalam, yung si Ka Eric mga kababayan dating miyembro at isa pa sa mga mataas na tungkulin sa teroristang grupo na NPA nga. Kaya may alam talaga yan pagdating sa transaksyon. napupunta po yan sa pundo ng Central Committee. There is a unit called National Finance Commission. The National Finance Commission controls everything. Negosyo, NGO, extortion, and party list na mga pundo. So ang National Finance Commission, Ma'am Lorraine, mga kababayan, hawak po yan ng central staff organ ng Central Committee. So for example, si Franz Castro, mayroon siyang 150 million. 70 million mula doon sa kanilang office budget, 170 million lahat. So bawat isa sa kanila, ang maiiwan sa kanila, yung kanilang operational budget sa office at sa kanilang mga staff. Pero mga staff nila, mga Communist Party, kadre din po ito, Ma'am Lorraine. Ibig sabihin po, technically, tama ang pinupunto mo, Ma'am Lorraine, na ang recovery at ang paglakas muli ng CPP, NPA, NDF ang nagpupundo, gobyerno. Mantakin nyo mga kababayan, 410 to 450 million Grabe sa naman yan. 2025 ang mapupunta
sa tatlong operatiba ng CPP, NPA, NDF, ang at magagastos niyan at mag-proportion niyan ay ang National Finance Commission ng Central Committee ng Communist Party of the Philippines. Paano nila may tatago? May mga NGO po sila, non-government organizations. Mayroon sila mga people's organizations. Mayroon po sila mga alliance network na dito nila pinapadaan. Ito dapat ang sinikwister at pinaralyze ng Anti-Money Laundering Council at ng ating Anti-Terrorism Council. Sapagkat ang pinupunto namin ni Ma'am Lorraine, hindi na po ito mabubuhay sapagkat lugmok na ang NPA by 90%. Yeah. Pero muli sila makaka-recover at makakapag-recruit kung may pundo sila para i-finance sa mga full-time cadre at organizers nila. May tanong pa ako, Eric, no? Kasi si Speaker Martin Romualdez at ang tingog na party list, no? Na party list ng asawa niya, at party list ni Martin Romualdez, ay bit-bit parati itong tatlong itlog na to, no? Pag nagbibigay ng ayuda. What is the Baka hindi natin alam mga kababayan, may ginagawang kuntsabahan na atong si Romualdez pagdating sa mga rebelding grupo. Sa tingin nyo mga kababayan, lalo na kung pera-pera lang naman ang usapan, napakadali sa pagdating sa kanya. Naku naman po. what is the harmful effect of that to the Filipino people with regards this communist terrorist insurgency nang nagbibigay ng ayuda sa kanila ay mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. Nare-reinforce po ang kanilang panloloko. And because of that, nabibigyan ng platform ni Congresswoman Yeda Romualdez na asawa ni Martin Romualdez at chief ng Accounts Committee ng House of Representatives na may control ng mga pera sa loob ng Kongreso. At ni Martin Romualdez, nare-reinforce po nila at nabibigyan ng platform ang CPP, NPA, NDF para maging legitimate, kunwari. Ang kanilang recruitment, ang kanilang panloloko, at the same time, magpapatuloy po ang kanilang infiltration. Number 2, sa tanong ni Ma'am Lorraine, magagamit po nila ito sa muling pagbubuo ng mga network, organizations, at lalo na po sa paghikayat ng mga kabataan. No? Tingnan nyo, kasama namin ang Speaker of the House, kasama namin ang kanyang asawa, kasama kami sa Ayuda Program. So kami ay legitimate. That is the cover na binasag po ng NTF-ELCAC. Yan pong dahilan kung bakit may kaso kami ni Ma'am Lorraine. Ayos na. Sa ganyang paglulantad sa kanila. Mananalo tayo doon. Dapat. At yan pong dahilan kung bakit dinadala nila kami sa red tagging na reklamo, dinadala nila kami sa korte, sa kaso, sapagkat ayaw nilang matanggal ito. Kasi pag natanggal ito, kagaya ng ginawa namin noon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nagkakaroon po ng malinaw na pag-unawa ang mamamayan. So ano pong delikado kapag nasa entablado sila ng mga ayuda ni Martin Romualdez? Tatlo po yun. Lumalawak yung network of support nila, nagiging legitimate sila sa mata ng communities at mga sektor, nagiging madali ang kanilang recruitment, at nagiging malaki ang kanilang access to public funds and alliance network. Lalo na target ng mga yan ang mga kabataan na mahihirap, na walang kaya sa buhay, naghihikahos. Talaga nga naman. Mautak din talaga itong mga sina Castro, no? Na mag-recruit ng mga kabataan upang maging rebelde. Grabe talaga. To the platform provided by Martin Romualdez. At hindi yan mangyayari na ang beneficiaryo si Martin Romualdez lang. The beneficiary also includes Marcos Jr.